Do you believe that the ICI will retain the confidence of the people kapag sila ay nagsampa ng kaso kay Saldico, pero hindi kasama si Romualdez at si Marcos na sinasabi mo? Sabi ko, no. The Filipino people believe that nothing happened, walang pandarambong at pangungurakot na magaganap kung hindi ito dinisenyo, hindi ito inarkitekto, at hindi ito kinumpasan at pinotektahan ng otoridad ni Marcos at ni Romualdez. It was a grand conspiracy wherein the chief architects and the main conspirators are none other than Marcos Jr. and Martin Romualdez. Yan po ang totoo. At yan ang hindi gustong tumbukin ng ICI. Magdududa ka na. Bakit walang itemized program o budget yan? Bakit lump sum? O, halimbawa, ilalagay nila 280 billion flood control for Luzon, 150 billion flood control for Visayas, 140 billion flood control for Mindanao. Pero walang items. Doon po pumapasok ang sindikato na mga small committee, mga insertions na itinatanggi ni Immaculada de Hontiveros. Immaculada de Hontiveros. Feeling great, no? Doon po nanggagaling yon. Insertions, nakaparking, realignment at program. In 2023 and 2024 budgets cycles, Marcos Jr. was the one who signed in approval for the release of unprogrammed appropriations para po ma-implement ang 4,000 plus flood control projects. Bakit hindi siya iniimbestigahan ng ICI? Parang kumuha ang ICI ng bato para ipokpok sa sarili nila. Di po ba, mga kababayan, no? Acquit po si Manong Johnny the Jurassic Enrile ng 15 counts of graft and malversation cases. Kasama po ang kanyang dating chief of staff nang siya pa po ang Senate President, si Attorney Gigi Reyes at saka si Janet Lim Napoles. May ilang counts din po na na-dismiss ang kaso nila, acquitted. Ano pong ipinapakita nito? Kaya nga nag-post ako sa Facebook ko kanina. I hope nakita din ni Brother Seth Bone na Seth T-Bone na kung ang mga plunderers, yung mga inakusahan ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan, when they can get away with justice at hindi po sila napapanagot at napaparusahan, and then napakabagal at napakatagal po ng ikot ng katarungan at ng proseso ng hustisya, nawawala po ang tinatawag nating sense of accountability, and hindi po nagkakaroon ng antas ng hustisya na nararapat po na maibigay sa taong bayan. That is precisely ang tinatawag nating mensahe kung bakit 90% ng mga nakakasuhan sa Sandigan Bayan ay naa-acquit because not of the merit of the case. Ibig sabihin po, hindi sa wala silang kasalanan, kung hindi na technical sa kaso dahil ang quantum of evidence required sa pagkakaroon ng conviction on any criminal case should be proof beyond reasonable doubt. Mga walang pagdududang pag-aalinlangan na ikaw talaga ay may kasalanan. Mataas po yun, ano? Sapagkat kung mayroong pagdududa, if there is an iota of doubt, o mayroong pag-aalinlangan na ikaw ay posibleng hindi mo ginawa yon, that doubt can be a ground of a technical decision that will be rendered dismissing the case in favor of the accused. Not because na ang akusado ay hindi guilty on the merit of the case filed against them or against him or against her. Kung hindi dahil hindi na-meet yung tinatawag na quantum of evidence, yung proof beyond reasonable doubt. Doon tayo nate-technical. Hi ka Eric Michelle Swindon, watching you from United Kingdom. Rene Rodriguez, maayong gabi from Caloocan City. Rose Shelley Silangging nanonood. Thank you Langging for taking care of the family. Oy Ma'am Emmy, nandyan ka pala from Vienna, Austria. Kamusta kayo ni Ma'am Linda?
Nandyan din po si Akboy, si Iyo, at si Wana. Si Enrique Eric, malapit yan kay BBM. Tama ka, nasa corridors of power siya ngayon. Good evening everyone, nandyan po si Langging, ang ating tagapagtaguyod ng ating mga suporta para sa Bangon Sambayanan Movement. So, ang mensahe po dito, when there is no certainty of conviction and the accounts of justice in the wheels of judiciary system become so slow, nawawala na po ng gana ang taong bayan na magtiwala pa na may makukuha silang katarungan sa matagal na proseso at paikot-ikot at komplikado ng mga rekisito sa ebidensya, lalo na itong prinsipyo at doktrina ng proof beyond reasonable doubt, wherein almost 90% of all criminal cases sa Sandigan Bayan involving graft and corruption na di-dismiss po. Si Binay Kamakailan, na-dismiss din ang kaso niya. Na-quit din siya sapagkat po hindi dahil walang merito o walang batayang tama ang kaso, kundi kulang ang mga rekisito sa pagkakaroon ng ebidensya. Kaya nga nagdududa ang taong bayan sapagkat itong sunog-sunog na style sa DPWH Central Compound might be another drama leading towards the destruction of evidence, possibly. Ayun. Hindi ko sinasabi conclusively, possibly. But the circumstances are very highly suspect. No? Magdududa ka talaga, mga kababayan, sapagkat hindi mo po aakalain na ang building na kung saan nandun pala ang mga computers at mga depository of documents and other material evidence related to possible investigation doon sa mga infrastructure projects na patuloy pong nagpapakita ng anomalya ng pangdarambong at pagnanakaw ay bigla pong nasunog yung building, yung Bureau of Research and Standards and Documentation. At hanggang ngayon, wala pa po, no? Loud and proud, kaway-kaway. Wala pa po AJ Ladrillo and Mad Max. Hindi pa po nagpapaliwanag si Secretary Vince Dizon kung ano ang status ng material and documentary evidence related to possible case build-up ng mga ebidensyang kailangan para magpa-convict o mag-proceed ang criminal prosecution doon po sa mga nasasangkot at iniimbestigahan na mga tiwaling opisyal ng DPWH, ng DBM posible, ng Bids and Awards Committee, at pati na po ng mga kongresista at ilan pang mga sakim na mga opisyal ng gobyerno at gahaman. Okay? God bless po, Ma'am Esmeralda. Thank you po. Okay. Rene Rodriguez tuloy. Separate Visayas, Mindanao. Hayaan na lang ang Luzon sa mga buaya. I understand your sentiment, Rene Rodriguez. Pero mabigat po yun pag nagkaroon po ng separation or separatist movement, dudurugin tayo dyan ng gobyerno sapagkat it will be a secession of a territory at hahatiin natin ang teritoryo ng Pilipinas. There is no law providing for that. And number 2, you need an armed group to sustain that. Hindi ka pwedeng manawagan ng separation or secession movement na wala kang component ng armadong pakikibaka. And that I cannot support openly. And at least here in my platform. Magiging kaso po yan laban sa akin at sa inyo na rin. Ano? The idea may be noble and understandable, but the basis in law and the requirement of an armed component to propose or insist on separatist movement or a territory of the Philippines na hatiin mo ay mabigat po yun. Mag-isip-isip tayo dyan. Ano? Seth Tibon Seth Tibon Vlog nanonood po. Thank you, Seth. Balea Quito and Duterte Solid. And sino pa mga nandyan? Si Wana, si Ma'am Amy Riel, Conifel Overo. Pangalawa, malungkot ang pangalawang balita natin din. Nalulungkot tayo na the wheels of justice, umabot ng 11 years ang hearing, ang mga proseso sa Sandigan Bayan, but ultimately wala ding nakuha ang katarungan ng taong bayan. Kasi ganito lang po yun Totoo po na may nawalang mga pera. Kaya really po, ang itinuturo sa kanya was 140 million pesos. Okay?
Pero ngayon, hindi ma-establish na si Enrile ang kumuha. Hindi rin daw si Janet Lim Napoles, hindi rin daw po si Gigi Reyes. Ang tanong, sino? Ang sabi ng Sandigan Bayan, walang proof beyond reasonable doubt. E di sino ang kumuha? Ayun. Nawala ang pera, pero walang naparusahang kumuha at nagnakaw. My goodness. Yan po ang dahilan kung bakit ang tinatawag na culture of impunity. Pag sinabi pong culture of impunity, yung walang kaparusahan at walang pananagutang na ipapatupad doon sa mga gumagawa ng krimen at kasalanan, lalo na ang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan at pag-aabuso sa poder at kapangyarihan. Kapag walang nananagot, walang napaparusahan, walang nakukulong, nagkakaroon tuloy ng sense of impunity na mayroon pong pwedeng gumamit ka ng iyong poder at kapangyarihan, mag-abuso ka sa kaban ng bayan at hindi ka mananagot. Dahil ang batas ay may butas at ang proseso ng batas ay binubutasan. That exactly yung nangyayari ngayon dito sa naging desisyon ng Sandigan Bayan, a very sad day and black day for justice para sa mamamayang Pilipino. In fact, ito rin po ang kaso na kinasangkutan ni Bongbong Marcos Jr. when he was a senator. Itong Janet Lim Napoles din na nasangkot si Marcos, I think mga 140 or 200 million pesos na iskandalo ng pagnanakaw allegedly sa kaban ng bayan gamit po ang diskarte sa pork barrel. Subalit sa biglang magic ng kanyang asawa na si Lisa Araneta at ang kanilang koneksyon kina Paquito Ochoa na right hand and sidekick ni Noynoy Aquino na naging executive secretary niya at pati po mga pagtulong na rin nila Tambaluslos, ay biglang naglaho ang reklamo kay Bongbong Marcos. At nawala din po mga records tungkol sa kanyang involvement na ito until lately ipinakita ni Manong Chavit Singson na si Marcos po, Jr., si Bongbong Marcos, ay nasangkot din po once upon a time sa almost 200 million pesos na PDAP scandal. Ayun! Kaya pala na nagagalit siya ng todo-todo, kunwari sa korupsyon, sapagkat ginamit niya rin po ito na diskarte para magpabango ng kanyang pangalan in the ambition of the Marcos family na makakapanumbalik sila muli sa poder, which they did. Nagmanipula, nagmaniobra, at nanloko at nambudol, including pong pangbubudol nila dito sa mga records ni Marcos Jr. involving po itong PDAP scandal na bigla na lang pong naging magic, hindi siya naisama sa sasampahan ng kaso hinggil sa pork barrel scandal na ngayon po ay muling binulatlat ni Manong Chavit Singson. Okay, puntahan din po natin itong pangalawang balita, mga kababayan, that former President Duterte is given another negative decision dito po sa tribunal ng ICC na deny po ang jurisdiction question na inihain ng legal defense team ni Pangulong Duterte, questioning the valid jurisdiction if indeed the ICC can exercise over kay Pangulong Duterte and among any other citizens or any instruments of the government of the Philippines, sapagkat noong March 2019 nag-take effect na po ang ating pagtitiwalag ng lubusan sa ICC. So therefore, technically speaking, the ICC has become a bogus entity in as far as the sovereign authority and integrity of a nation, of the country, ng ating bansa bilang Pilipinas. Wala na po tayong anumang nalalabi pa na treaty obligation under the Rome Statute sa ICC. Since effective na po ang pagtitiwalag natin at pagkalas sa ICC noong March 2019. Therefore, there is a justiciable issue. There is a valid question kung mayroon pa bang mai-exercise na jurisdiction o pwede pang sakupin ng ICC ng kanyang otoridad as an international tribunal ang kalagayan ni Pangulong Duterte
at ng mga iba pang mga mamamayan o instrumentalidad ng Estado at gobyerno ng Pilipinas. Marga M, nakita kita dyan, and G. Salatar at si Black Beauty OFW at Duterte Solid. And J. May, thank you po, God bless. And AJ Ladrillo, okay. And Rudy Ampo, naririnig ko na rin, nakikita ko na rin. So, ang petisyon nila Attorney Kaufman at ng legal defense team ni Pangulong Duterte, sa tingin ko valid. Kasi ako nga ang paninindigan ko, since na tayo ay tumiwalag na at kumalas sa ICC, and under the Rome Statute provision, after 1 year of the notice ng ating pag-disassociate at ng pag-remove ng membership ng isang membrong bansa sa ICC, a year after, mag-take effect ito. And even the Philippine Supreme Court recognized already that the withdrawal from the ICC was made to become final and valid on March 2019. Ang punto de vista ng mga legal defense team ni Pangulong Duterte na wala ng anumang obligasyon pa ang gobyerno ng Pilipinas at ang ating bansa para mag-cooperate o ano paman na mga hihingin o itutulak ng ICC para sa atin, we are no longer treaty bound to follow. Yan pong ibig sabihin. Subalit alam natin na hindi po treaty ang pinagbatayan, kundi pagtataksil ang ginawa nila Marcos kung bakit pinadukot ng sapilitan, ipinatapon at ngayon po ay kawawang nakakulong or incarcerated si Pangulong Duterte sa ICC compound sa Netherlands. Ganyan din po nangyari kay Pastor Kibuloy at sa mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Lahat ng ito ay political persecution. Lahat ng ito ay mga panggigipit dahil ayaw ng Marcos government at nila Romualdez at ni Marcos siyempre na mayroon pong threat of opposition sa kanilang kapangyarihan. And si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, kami, ako, si Ka Eric, si Ma'am Lorraine Badoy, we were all identified to be aligned to the political group of the Duterte. Kaya kami minarkahan, kaya kami hinahabol, kaya nga si Pastor Kibuloy ay na-persecute. Similarly, the same context din po ang dahilan kung bakit kahit bogus na ang entity ng ICC, since March 2019, ipinilit itong gamitin nila Boying Rimulya, nila Gilbert Chodoro, nila John Vic Rimulya, nila Bersamin, and of course pati ni Bongbong Marcos Jr. lalo na, dahil ang layunin nila ay hindi para sundin o bigyang balikang tanaw ang tinatawag na treaty. Kung hindi, ang layunin nila ay political demolition, political persecution laban sa mga Duterte. And Marcos is so insecure enough na natatakot ito na hanggat may physical presence ng isang Rodrigo Duterte sa Pilipinas, kahit na ito ay retired na sa politika at bumalik na lamang ito nang ipinilit na nila Marcos ang banggaan laban sa Duterte political camp, ay bumalik ito muli si Pangulong Duterte. At kahit na may edad na si Pangulong Duterte, it is undeniable that the prominence and influence that a Rodrigo Duterte can still influence over a large section of the Filipino population ay hindi po yan maitatanggi. Kaya insecure, natatakot si Marcos na pwedeng ang pagiging present ni Pangulong Duterte sa Pilipinas ay pagmumulan po ng mas malawak na inspirasyon ng pagkilos at paglaban ng mamamayang Pilipino laban sa nabubulok na gobyerno ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsana si Martin Tambaluslos. Exactly why ginamit nila ang bogus na ICC, pinondohan ni Marcos at ni Romualdez, and most likely galing sa dinambong at dinurobo na mga pondo mula sa flood control projects, ginastusan ng hindi bababa sa 500 million pesos lahat-lahat daw in a matter of 1 week operation lang nila na pinagandaan at pagalawin ng ICC
At sa tingin ko baka umabot pa ng mahigit 1 billion ang ginastos dito. At hindi naman pera yan ni Marcos eh. Pera yon ng taong bayan mula sa dinorobo na pundo sa flood control projects. Most likely. No, I will qualify that. Kaya ang punto ko dito, bagamat wala ng jurisdiction ng ICC over kay Pangulong Duterte since March 2019, thereafter, ngunit noong October 2024, pansinin ninyo mga kababayan, pinapasok po nila Romualdez, nila Saldico, sa utos na rin mismo ni Marcos at Kumpas, ang mga ICC investigators noong October 2024 hanggang sa kalagitnaan ng November 2024. At doon pa nagtago at nakahousing sa Maydas Hotel na pagmamayari ni Saldico, dyan sa May Pasay. Naka-PNP escort sila, full allowance pa, at ang kanilang katrabaho upang gumawa ng moro-moro at illegal na investigation and case build-up laban kay Pangulong Duterte noong October hanggang November of 2024 ay ang mga CPP-NPA organizations. Kagaya po ng itong NUPL na grupo ni Attorney Cristina Conte. Ang NUPL po is National Union of Patakas Lawyers. Yan po ay tagapagpatakas ng NPA ng mga abogado at ang karamihang abogadong nare-recruit nila dyan ay dati ng mga kasama nila sa CPP, NPA, NDF noong kabataan pa o kaya mas na-recruit at na-reproject nila ulit nung nag-abogado na kagaya ni Cristina Conte. So yun po ang mga kasama ng ICC investigators, mga kababayan, dyan sa may Maydas Hotel at ito po ang naghakot NUPL, karapatan, mga tagapagpiyansa ng NPA, bagong alyansang makabayan, and many organizations coming from the urban operatives of the CPP, NPA, NDF, ginamit po ito lahat. Pati po sila De Lima, sila Trillanes, sila Hontiveros, ginamit po ito nila Marcos para itulak last year pa, October 2024, middle or last week hanggang kalagitnaan ng Nobyembre, itong bogus na mga pagpasok at illegal na panghihimasok ng ICC investigators. Ayun. So, alam na dapat yun. Kasi naibulgar ko yun at na-discuss ng ilang pang mga political commentators and vloggers kagaya ni Ka Eric. In fact, ipinakita ko pa dati yung mga passport ng 3 investigators na ito, no? 2 lalaki, 1 babae. At alam na rin po yun nila Pangulong Duterte sapagkat kumalat ang impormasyon na yun. But somehow, na-underestimate po ni Pangulong Duterte at ng kanyang team ang evil capacity ni Marcos Jr. na kaya niyang gumawa ng karumal-dumal na pagpapadukot, illegal na pagpapatapon at hindi makataong pagpapakulong kay Pangulong Duterte kahit ang lahat ng proseso ay illegal, bogus at maanomalya, wala silang pakialam. Exactly why we are having right now a problem at the ICC sapagkat nagkaroon na ng actual physical custody in detention ang ICC over kay Pangulong Duterte. And since we do not have a law like the US Hague Invasion Act kung saan nagpapahintulot ang batas nila ng Amerika na kung sino mang mga miyembro ng US Armed Forces, mga personnel and officials nila, ng gobyerno o ng mamamayan nila, na kapag nakuha at kinuha ng ICC ng hindi makatarungan at walang batayan, at sa tingin ng Estados Unidos, lumabag ito sa kanilang batas at panunungkulan at panununtunan, aba, kukunin nila ang nakadetine doon na American personnel, American official, o American citizen nila sa loob ng detention center sa Hague, Netherlands. Kaya mayroon po silang batas na tinawag na US Invasion Act, na the Hague Invasion Act, sapagkat ito po ay pagbaliwala at pagbangga ng Estados Unidos sa otoridad ng International Criminal Court. And in fact, the US is not a member of the ICC. Russia is not a member of the ICC. China is not a member of the ICC. Saudi Arabia is not a member of the ICC. Cuba, North Korea, hindi po ito mga miyembro ng ICC. Ang mga bansang ito, no? Pakistan, I think, hindi rin membro. And even ang iba pang malalaking bansa, India yata, hindi rin membro ng ICC.
So ibig sabihin po, ang ICC is just a political instrument pretending to be a tribunal, a court. Pero ang bumuo nito, mga leftist at pro-communist groups sa Europe at mga gobyernong infiltrated at sympathizer sa communist agenda ng international communist and mga pro-socialist group. Kaya nabuo po yung ICC na yan. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga members halos ng UN Security Council, permanent members, hindi po kinikilala at hindi nagpapasakop sa ICC. Ayun. Kaya nagtataka tayo ngayon kung bakit sinasabi ni Marcos at nila Remulla at mga tauhan nila na kinikilala nila bigla ang ICC. Noong 2019 pa, wala na pong treaty obligation ang ating pamahalaan at ang gobyerno natin ay hindi po required of any treaty obligation under the Rome Statute to cooperate or even extend whatever support that the ICC may approach to us. Hindi na po tayo required. Ngunit dahil sa kataksilan ng gobyerno ni Marcos, napakulong ng iligal at kawawa si Pangulong Duterte sapagkat sa pagtataksil na yan. Ano ang nangyari ngayon? Because of the actual physical custody sa ICC, kailangan mo lang dumaan sa proseso ng ICC through the procedures of court and remedial legal battle. Kaya magpipetisyon ka, magmo-motion ka, at aantayin mo kung ikaw ay makakakuha ng favorable ruling o katanggap-tanggap na desisyon ng korte. Ayun, ano po ang epekto nito ngayon? As long as hindi po maging favorable ang desisyon ng korte kay Pangulong Duterte ng ICC, mananatili siyang nakakulong. Dahil ang ICC po ay nagkaroon na ng tinatawag na actual custody and detention of the subject, who is Pangulong Duterte. Kahit sinasabi pa natin ngayon na bogus ang ICC at ito ay isang parang sindikato, malinaw po na hindi makakalabas dyan si Pangulong Duterte kahit pa po granting for the discussion of academic purposes na uupo bilang presidente ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, she cannot also order the ICC. Dadaan pa rin po tayo doon sa proseso ng mga sistema ng ICC dahil may aktual na silang hawak kay Pangulong Duterte. Whereas kung hindi nahuli o hindi pinahuli at hindi pinadukot ni Marcos si Pangulong Duterte at nakaiwas sa pagdukot or cross-border kidnapping or ang tinatawag po na extraordinary rendition na nangyari kay Pangulong Duterte, he could have bought some time and we could have maneuvered outside the actual custody of the ICC. Yun po ang kaibahan kung hindi siya nakuha. Kung nanatili siya pansamantala, either sa Hong Kong or sa Macau, which are actually Chinese territories, and under the Chinese government authority and supervision, hindi po makakagalaw ang ICC doon. But that is already a matter known to be water under the bridge. Tapos na kasi yun mga kababayan, kaya po we are just looking back. Kita mo, dininay po ng ICC muli ang valid petition ni Pangulong Duterte. At ano po yung valid petition na yun? The valid petition is the ICC does not exercise and no longer exercises the jurisdiction over the Philippine Sovereign Authority and over its citizens. That includes Pangulong Duterte. Denied ang petisyon. Denied din po ang interim release ni Pangulong Duterte. At ito ang pangalawang nakakalungkot na balita. Pangatlong nakakalungkot na balita, mga kababayan, ay ito po ang pahayag ng ICI na hindi pa nila kayang tapusin in 1 month's time na may makakasuhan na sila sa mga sangkot sa tinatawag po na crime of the century na over 1 trillion pesos na pagkakaroon po ng iskandalong pandarambong at pagnanakaw ng pera ng bayan under the Marcos Romualdez government. So ano po ito? Joyride, drama lang, lahat. At even si Senator Ping Lacson nagbalik ulit sa Senate Blue Ribbon Committee at alam po natin
na hindi nila layunin na talagang magkaroon ng airtight, solid case built up by the revelations of real testimonies and evidence to be poured out in open, sapagkat ang pagkakaroon ng maniobrang agawin ang pamunuan sa Senado, i-recapture ang alignment of majority senators at kontrolin ang Senate leadership at ang Senate Blue Ribbon Committee, all were designed by Malacanang. And Soto and Lacson, without any doubt, are acting as special agents for Malacanang and for Romualdez. Similarly, hindi rin po yan independent ang ICI. Yan po ay creation ni Marcos na napilitan siyang gawin dahil sumasambulat ang iskandalo ng korupsyon at pandarambong at gusto niyang ito ay magkalabo-labo at hindi madugtungan ang kanyang pinsan ng todo-todo at hindi madugtungan ang kanyang anak at siya na sila pala ay nakinabang ng todo-todo in the over 1 trillion pesos na nawalang pondo sa kaban ng bayan. Before I went on live, dito ngayon, in-interview ako ng Bombo Radio, Butuan sa Mindanao. At ito po yung isang tinanong sa akin, do you believe that the ICI will retain the confidence of the people kapag sila ay nagsampa ng kaso kay Saldico, pero hindi kasama si Romualdez at si Marcos na sinasabi mo? Sabi ko, no. The Filipino people believe that nothing happened, walang pandarambong at pangungurakot na magaganap kung hindi ito dinisenyo, hindi ito inarkitekto, at hindi ito kinumpasan at pinotektahan ng otoridad ni Marcos at ni Romualdez. It was a grand conspiracy wherein the chief architects and the main conspirators are none other than Marcos Jr. and Martin Romualdez. Yan po ang totoo. At yan ang hindi gustong tumbukin ng ICI. Magdududa pa ba tayo? Sino ba ang nagpipirma ng mga budget? In fact, sumasambulat na po ang katotohanan that in 2023 and in 2024 na mga flood control projects, 4,000 proyekto sa flood control projects na tinatawag, pinapunduhan ni Marcos at pina-implement using the unprogrammed appropriations. Mga kababayan, 2023 and 2024. Pag sinabing unprogrammed appropriation, ito po ang portion ng budget na walang items. Kaya pwede ka magtago ng ghost project at ng mga pagnanakaw na proyektong infrastruktura at papupunduhan mo later on. Ang unprogrammed appropriations in the portion of the budget being signed by Marcos when passed by Congress, yan po ay pinupunduhan mula sa pangungutang, mula sa bagong buwis, at mula sa mga kinukuhang mga savings ng government-owned and controlled corporations, pati po mga agencies of government na may savings. At ilalagay yan para mapunduhan ang unprogrammed appropriations. There was a time, I think 2023, 700 billion pesos po ang unprogrammed appropriations component sa budget. Pinirmahan ni Marcos. At doon po, first time na magkaroon ng unprogrammed dahil po ang na ganon kalaki. Usually, mataas na yung 100 billion unprogrammed items, no? Pero pag umabot sa 700 billion or even 800 billion or close to 1 trillion, magdududa ka na. Bakit walang itemized program o budget yan? Bakit lump sum? Halimbawa, ilalagay nila 280 billion flood control for Luzon, 150 billion flood control for Visayas, 140 billion flood control for Mindanao. Pero walang items. Doon po pumapasok ang sindikato na mga small committee, mga insertions na itinatanggi ni Immaculada de Hontiveros. Immaculada de Hontiveros. Feeling great, no? Doon po nanggagaling yun. Insertions, nakaparking, realignment at unprogram. In 2023 and 2024 budgets cycles, Marcos Jr. was the one who signed in approval for the release of unprogrammed appropriations para po ma-implement ang 4,000 plus flood control projects. Bakit hindi siya iniimbestigahan ng ICI? Parang kumuha ang ICI ng bato para ipokpok sa sarili nila.
Di po ba mga kababayan, no? Ganon po yung punto ni Ka Eric. Ganon po dapat ang pananaw natin. Ito pa, may mga butal-butal ang budget, may mga natumbok na mga almost 28 items ang mga butal-butal na component ng pinakasindikato na budget sa 2025 at umabot ng 241 billion pesos. And later on, nabisto ng mga 450 billion pesos pala. Ang insertions, ang hinilot at kinarati chap-chap. Ngunit nang ito'y binulgar ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, anong sagot ni Bersamin at ni Marcos Jr.? Fake news. Si Digong, si Duterte ay mahilig mag-intriga. Hindi ko pipirmahan ang blankong budget. Kulukoy. Ito pala ay totoo. Dahil ito nga ang pinagmulan ng lahat ng ito, yung mga budget na pinayagan niyang ikarate, i-chop-chop at ataduhin, katay-katayin nila Saldico na inutusan din ni Romualdez sa kumpas mismo at alam din ni Marcos na mangyayari ito. Why? Because in 2023, 2024, and 2025, if Manong Chavit Singson is correct in his presentation and mukhang tama siya, 31 billion pesos of infrastructure projects went to the Diskaya in Ilocos Norte. 31 billion pesos. Ano po ang SOP dyan? As revealed by DPWH at na mga kontraktor, 25% minimum ang kukunin na budget ng proponent. Sinong proponent? Sandro Marcos, and of course, sino pa? Hindi siyempre si Bongbong. Kontrolado man yung anak niya. Diba? Sino ba naman ang nagko-control ngayon doon sa Ilocos Norte? Sila din, pinalitan nga nilang pinsan nila na ayaw mag-cooperate, yung mayor ng Vigan, ng Lawag, no? Na si Mayor Mike Kion. No? So, sa Lawag, Lawag ba is Ilocos Norte? O Vigan? Lawag, tama, Lawag. Anyway, mga kababayan, gusto ko pong puntuhan ito na itong pagkakaroon ng ICI at itong Senate Blue Ribbon Committee na nagdrama-dramahan, na mahirap mag-case build-up, mahirap kung idoktor o kaya magkaroon ng manipulation of testimonies, o kung kaya hindi na nila pinayagan muna na mag-testify pa muli si Sergeant Gutesa na nagsasabi na nakakapag-deliver siya at iba pang security teams na nakatalaga kay Saldico, mga retired Marines, retired police at mga retired Navy or retired Army ng mali-maletang mga salapi sa number 42 McKinley Road, bahay ni Romualdez, sa Nara Street sa loob ng Forbes Park, sa Aguado Street sa Malacanang yan, at doon nag-oopisina at nakikipagkita si Marcos at sila Romualdez at sila Bersamin doon sa special office na yan na Aguado Residence or Aguado Street sa Horizon na super condominium ni Saldico sa may BGC Shangri-La at pati po sa Valle Verde. Ayaw makinig ni Lacson dito at ayaw din magpakinggan ng ICI ito dahil pakawala daw nila Marcoleta si Sergeant Gutesa. Now, kita nyo na mga kababayan, kaya nga walang patutunguhan yan. Ang mga Diskaya na nagsasabi that there are more than 17 or even 32 ang binanggit nila na mga kongresista ang may lista na kumukuha kung hindi man para kay Saldico at para kay Martin Romualdez, sila mismo ay direktang kumukuha doon sa ledger, nakalista, nakalagbok, and yet sasabihin ni Ping Lacson at ni Tito Soto, coached. Ayan po ay tinuruan lamang ni Marcoleta. Kita nyo mga kababayan. So the drama na style nila Lacson at Tito Soto sa Senate Blue Ribbon Committee at ang drama ng ICI, ang lahat ng ito ay hindi na po bumibenta sa taong bayan. Because all along, ang ebidensya, ang sirkumstansya, ang testimonya at ang mga pangyayari, everything points to the direction of Malacanang and the collaboration of Romualdez using Congress. And syempre, pati ang Senado, naging complicit yan. Nakinabang din kasi sila. Kaya nga pati dapat si Lola Grace Poe ay ipatawag din ng ICI at ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano ang nangyayari sa Vice Cam na hindi
nalalaman sa plenaryo ng Senado at ganon din po ang mga nangyayari sa loob ng Kongreso. Yan ang mga bagay na dapat makita natin na gagawing konkreto upang mag-build up ng confidence ng taong bayan. But pag hindi ginawa yan, wala pa rin. Halimbawa, we have never heard until now na pinapakan sila ng ICI, ng Congress, nila Speaker Budget D, o even ni Marcos na inutusan niya ang Department of Foreign Affairs to fast-track the cancellation of passport of Saldico so that he will be declared illegal alien and become wanted sa mga immigration authorities ng mga bansa kung saan man siya nagtatago, either Portugal, Spain, or France, mga kababayan. Wala. At ito pang binulgar ni Senator Franklin Drilon. Sabi niya, out of the 110 targeted individuals na kunwari ay a-applyan ng freeze order sa korte ng Anti-Money Laundering Council for possible involvement dito po sa kalunos-lunos na pangyayaring pangdarambong ng trillions of pesos of money. Out of 110, 6 lang po ang na-applyan ng freeze order at hindi pa mga big time, mga kung si Senator Marcoleta, mga sapsap at mga butete lang. Ayun. Klarong-klaro po mga kababayan na ang kadramahang ito ng ICI at ng Senate Blue Ribbon Committee, even when they will resume their own investigation daw on November 10 or November 11, wala na po yung level of confidence ng mamamayan sa kanila. Ayos. Yan po ang ating pinag-usapan sa Balitang Talakayan, at ang huli po na balita natin ngayon ay pinaimbestigahan na daw po ni Marcos kung anong pinagmula ng sunog. Sinabi na ng taga-DPWH na 24 hours hindi tinatanggal ang computer doon daw sa building na yon. Ang sagot ng mga gamers, kami nga, araw-araw walang tanggal ang computer, nakasaksak yan, pero hindi naman po nasusunog. At kung magputok man ang cord niya, hanggang doon lang yan sa auto voltage regulator. At saka, araw may mga tao, bakit biglang kumalat ang sunog basta-basta? Well, that is just ang sinasabi ni Marcos, compliance. Ang lahat ng ito ay para magpalusot na naman po. Isa na naman pong talakayang balita at Balitang Talakayan ang ating naitawid sa araw na ito. Nagpapasalamat po si Ka Eric sa inyong panunood, pakikinig at patuloy na pagbubukas ng ating kaisipang magpaliwanag at mag-share ng kaliwanagan sa mga mamamayan. Sapagkat naniniwala tayo, the real empowerment of the people is through their consciousness. And the real power of the people is when they become aware of their situation, because they can make decisions collectively kung anong dapat gawin para mabago ang lipunan, pamahalaan at kalagayan ng bayan. It will come from the people na mulat at nakakaunawa. Kaya natin ginagawa po ito.